Magandang araw. Sa ating Aralin 10, tatalakayin natin yung batas ng demand at ang mga salik na nakakaapekto sa demand. So ito ay kadugsong lamang ng ating Aralin 9. Sa Aralin 9, tinalakay natin ano ba yung konsepto ng demand. So ipinaliwanag natin doon na ang demand, ito yung tumutukoy sa dami ng produkto o serbisyo na gusto at kayang bilhin ng mamimili. So, may ano nga ako doon na kakayahan plus kagustuhan equals demand. Kakayahan mo bumili, kagustuhan mo bumili, ito yung tinatawag nating demand. So, dito naman, tatalakayin natin yung batas ng demand at yung mga salik na maaaring makaapekto sa demand. So, maaaring makaapekto sa pagtaas o sa pagbaba ng demand. Ang ating layunin sa katapusan ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang may isa-isang mga salik na nakakaapekto sa demand ng tao sa isang produkto. Pangalawa, matutukoy ang mga sitwasyon kung ito ay nagpapakita ng pagtaas o pagbaba ng demand ng isang produkto. And then, makakapagpasya sa pagtugon ng pagbabago o sa pagbabago ng mga salik na nakakaapekto sa demand. Okay, so meron tayong tinatawag na batas ng demand. Okay, so makikita nyo ito dun sa ating diniscuss yung sa Aralin 9, yung tatlong pamamaraan ng pagtalakay o pagkuha o pagtukoy ng demand sa isang produkto. So makikita nyo ito sa ating demand curve. So kung bumababa o tumaas yung quantity demanded, kung halimbawa at ang presyo ay tumaas o bumaba. So sa batas ng demand, ito yung tatandaan ninyo, ito yung nag-iisang batas ng demand. Ang batas ng demand ay nagsasaad na habang ang presyo ng produkto ay tumataas, kumukunti ang bibiling produkto ng mamimili yan. And then, ngunit kapag ang presyo naman ay bumababa, ay dumarami ang produktong bibilhin ng mamimili habang ang ibang salik ay hindi nagbabago. Okay, kung nakikita niyo sa ating picture, so sa pagtaas ng presyo, bababa ang demand. Sa pagtaas ng demand, bababa ang presyo. So ibig sabihin, pag sobrang malaki, mataas yung presyo ng isang produkto, kakaunti lamang yung may gusto at may gusto o may kayang bumili ng isang produkto. And then, pag bumaba yung presyo ng produkto, nagkaroon ng discount, nagkaroon ng sale, mas tumataas, mas marami yung gusto at kayang bilhin yung isang produkto. So, ibig sabihin dito sa batas ng demand, ito ay nagpapakita na mayroong dituwirang ugnayan ang presyo at quantity demanded. Lagi silang magkasulungan. Pagtaas ng presyo, pagbaba ng demand. Pagtaas ng quantity demand, pagbaba ng presyo. So yun lamang po yung tatandaan ninyo. Naglagay na ako ng picture para mas madaling maintindihan yung batas ng demand. So yun lang po yung batas ng demand. So makikita nyo yan, nakikita nyo yung pagtaas, pagbaba sa ating tinatawag na demand schedule, gayon din yung ating demand curve. Yan. So ngayon naman tatalakayin natin ano ba yung mga salik o mga bagay na maaaring nakakaapekto sa demand sa isang produkto. Una na dyan is yung kita. Ang pagbabago ng kita ng tao ay maaaring makapagbabago ng demand para sa isang particular na produkto. Ano ba yung kita? So ito yung tinatawag natin na karaniwan tinatawag din ng mga tao na ito yung sweldo mo. So pag nagbabago yung sweldo o yung kita ng tao, ay maaaring mabago din yung demand sa isang particular na produkto. And then, so mayroon ditong halimbawa para mas maintindihan natin. So meron tayong tinatawag na nahati yung produkto sa dalawa, yung normal goods and then inferior goods. So yung normal goods, ito ay tumutukoy sa mga produkto na dumadami ang demand dahil sa pagtaas ng kita. So ibig sabihin, mas marami yung bumibili dito sa produkto na ito dahil tumataas yung kita ng mga tao. And then ang inferior goods naman ay yung tawag sa mga produktong tumataas ang demand kasabay ng pagbaba ng kita o ng sweldo ng tao. So makikita nyo na yung pagkakaiba nila. Yung normal goods, pag tumaas yung kita, tataas yung demand dito. Yung mga produktong ito. And then, sa inferior goods naman, pag bumaba yung kita, tataas yung demand dito sa produktong ito.
Yan. So may nilagay ako halimbawa diyan. So halimbawa sa normal goods, ipagpalagay na ang karning baka ay normal good para kay Juan. Sa pagtaas ng kita ni Juan ay tataas din ang kanyang demand sa karning baka. At kapag bababa naman ang kita ni Juan ay bababa rin ang kanyang demand para sa karning baka. So nakita niyo yung andun, yung konsepto. So sinasabi na tumaas yung kita ni Juan. So ibig sabihin, mas marami siyang mabibiling karning baka. And then pag mababa naman yung kita ni Juan, ay bababa rin ang kanyang demand para sa karning baka. Next, so madaling maintindihan, karaniwang nangyayari yan sa ating mga sa tao, sa mga mamimili, sa mga consumer. So pag halimbawa tumaas yung kita natin, adi mas marami tayong produkto o serbisyo na makukuha. And then pag mababa naman, mas kakaunti yung makukuha natin produkto o mga serbisyo. And then sa inferior goods naman, so ipagpalagay naman natin na yung sardinas ay inferior good. Para kay Juan. Sa pagtaas ng kanyang kita ay bababa ang kanyang demand para sa sardinas. Samantalang sa pagbaba ng kanyang kita, tataas ang kanyang demand para sa sardinas. Nakuha niyo yung konsepto? So sinasabi dito na yung pag inferior goods, sa pagbaba ng kita ng isang tao, tataas yung demand dito. Bakit? Maaari yung maging salik dito ay maaaring mababa yung presyo ng isang produkto na yun. So halimbawa nga ay sardinas. Pag halimbawa at bababa yung sweldo mo, so at kailangan mo yung pagkasyahin sa inyong pamilya, so ang ikukonsumo mo lamang o bibilhin mo is yung mga produkto na tutugon sa pangangailangan mo pero may mababang presyo. And then pag halimbawa yun ay pag mababa yung kanyang kita. And then pag tumaas naman yung kanyang kita dito sa inferior goods, bababa naman yung demand niya sa sardinas. Yung mga makukuha niya? Yung mga nakalista o nakapalagay sa kanyang normal goods. So yun po yung pinagkaiba ng normal goods at inferior goods. So tatandaan natin dito ay normal goods, tumataas ang demand dahil sa pagtaas ng kita. Inferior goods, tumataas ang demand kasabay ng pagbaba ng kita. Mas dumadami yung binibili dito sa inferior goods pag bababa yung kita. So, ang inferior goods, karaniwan, ito yung mga mababang presyo, pero tutugon pa rin sa pangangailangan mo. Sa normal goods naman, ito yung mga normal na yung mga kinukonsumo na pag halimbawa tumaas yung kita mo, mas marami kang makukonsumo. Pero pag bumaba naman, ay kakaunti yung iyong makukonsumo. Next, okasyon. Sa kultura ng ating bansa, likas na sa ating mga Pilipino, ang ipagdiwang iba't ibang okasyon na dumarating. So, maaari yung mga okasyon na yan ay minana natin sa mga, nakuha natin sa mga Espanyol, sa mga Amerikano, sa mga Ita, sa mga Indian, mga pumunta dito. Pinahahalagahan natin ang mga mahalagang okasyon sa ating buhay, kaya't ang bawat selebrasyon tumataas ang demand sa mga produkto na aayon sa okasyong ipinagdiriwang. So mahilig tayo diyan sa mga Pilipino sa pag celebrate. So kaarawan, anniversary, mansary, araw ng mga puso, napakarami nating isine-celebrate sa buong taon. So dito, paano ba nakakaapekto yung okasyon sa demand ng isang tao sa isang produkto? So halimbawa na lamang, pag-araw ng mga puso. 'Di ba tumataas yung demand ng mga bulaklak at tsokolate kapag araw ng mga puso? So pag-araw naman ng mga patay, so tumataas naman yung demand sa kandila. Mas maraming bumibili ng mga kandila sa araw ng mga patay. At pag halimbawa naman tuwing may fiesta, pag may Pasko, may mga birthday, tumataas naman yung demand sa mga masasarap na pagkain. So ang ganitong nakasanayan na gawain ng mga tao ay isang dahilan sa pagtaas ng demand sa isang nasabing produkto kapag may iba't ibang okasyon. O makikita ninyo ito, lagi naman ito kasi lagi tayo nagse-celebrate ng iba't ibang okasyon. So pag halimbawa at may mga okasyon na nagaganap sa inyong tahanan, sa inyong lugar, so mas tumataas yung mga demand sa mga produkto na aayon sa
ipinagdiriwang mong okasyon. So maaaring kung halimbawa na lang at araw ng mga puso, so mas marami yung mga nagsusupply ng mga bulaklak, mga tsokolate kasi alam nila na mas mataas yung demand sa panahon ng araw ng mga puso. Andito ang araw naman ng patay, so mas tumataas yung supply sa mga kandila, sa ganyan din mga bulaklak, pag araw ng mga patay. Kasi alam nila na mas maraming tao ang bibili ng kandila at mga bulaklak tuwing araw ng patay. So yun lang po yun. So yun yung maaaring makaapekto. Next po is panlasa at kagustuhan. Ang pagkahilig ng Pilipino sa mga imported na produkto ang isa sa dahilan kung bakit mataas ang demand sa mga ito. Ang pagkasawa sa isang produkto ay dahilan din ng pagbabago sa demand ng consumer. Dito pumapasok ang prinsipyo ng diminishing utility. Yan, diniscuss natin yan. So, kung saan ang kabubuang kasiyahan ng tao ay tumataas sa bawat pagkonsumo ng mga produkto. Ngunit, kapag ito ay magkasunod-sunod mong kinonsumo, mababawasan yung kasiyahan. So paulit-ulit o liliit yung iyong nakukuhang kasiyahan sa pagkonsumo ng isang produkto. Yan, sa panlasa at kagustuhan. So maaari din dito pumasok kung yung mga halimbawa at mga imported na mga produkto na galing sa ibang bansa. Kung halimbawa at nagkonsumo ka ng isang beses ng isang masarap na mga tsokolate o nakita mo sa isang pahayag, sa isang video na napakaganda ng review, nakita mo na yung imported na bagay na yun is masarap, quality, and then nakuha mo siya sa murang presyo, so maaaring and then nagustuhan mo yung kanyang yung produkto na yon, so maaaring tumaas yung demand mo dun sa isang produkto. Sa bawat paglipas ng panahon ay nagbabago ang kagustuhan o panlasa ng mga tao na nagreresulta sa pagtaas o pagbaba ng demand sa iba't ibang produkto. Kung halimbawa at nung ikaw ay bata pa at yung iyong gusto ng mga produkto ay mga candy, mga matatamis na mga pagkain, and then sa patuloy na pagbabago ng panahon nagbago na yung iyong panlasa, nagbago na yung iyong kagustuhan. So ibig sabihin bumaba yung demand mo dun sa produkto na ginusto mo nung nakaraang panahon. Next is populasyon. Yan, napakadaling nito. So, ang populasyon ay potential market ng isang bansa. Alam natin yan. Ang pagdami ng tao ay naglalarawan ng pagdami ng bilang ng consumer na siya nagtatakda ng demand. So, ibig sabihin, kapag marami ang kumukonsumo ng mga produkto, ay tumataas ang iba't ibang produkto. Yan, napakadali. So, dito, pinapaliwanag lamang paano ba nakakaapekto ang populasyon. So, ibig sabihin, sa demand ng isang produkto ha. So ibig sabihin, pag madami yung tao, madami ang populasyon, mataas ang bilang ng populasyon sa isang bansa. So ibig sabihin, mas marami yung mga consumer o mga mamimili na bibili ng isang produkto. So ibig sabihin, tataas yung mga demand sa isang produkto. And then halimbawa yung isang lugar mo naman ay napakaunti ng bilang ng populasyon, so maliit lamang yung demand. Maliit lamang yung may kailangan ng iyong produkto, maliit na bilang. Sa pagdami ng populasyon, mataas yung demand. And then sa pagbaba ng populasyon, mababa yung demand sa mga iba't ibang produkto na nag-i-exist dun sa iyong lugar. Next, expectation. Sa panahon ngayon ay marami ng kalamidad ang nangyayari sa iba't ibang panig ng daigdig at sa ating mga bansa. May kaguluhan at digmaan sa pagitan ng mga bansa at hindi pagkakaunawaan sa pamahalaan at mga rebelde. Okay, so sa padaliin na lamang natin. So dito din pumapasok yung mga halimbawa at yung mga pinagpapanic buying. So kung halimbawa at mayroong binalita na ay magkakaroon ng isang kalamidad. So, ang mga tao nagpapanic buying na sa mga pangunahing pangangailangan kasi in-expect nila na ay nagbalita na magkakaroon ng isang kalamidad. So, mas maraming mamimili. So, mas
mataas yung bilang kasi mataas yung bilang ng demand sa mga iba't ibang pangunahing pangangailangan kasi kasi nagpanic buying ang mga tao. So kung halimbawa naman, yan, yung nangyari ngayong lockdown, pandemya. So paano nakaapekto yung lockdown, yung pandemya, COVID-19 sa demand ng mga gamot, gayon din yung mga face mask, 'di ba? Noong wala pa namang lockdown, hindi pa naman masyadong yung mga face mask, mga face shield, Pero ngayong nagkaroon ng isang pandemya na kinakaharap ng ating bansa, gayon din ng buong mundo, so tumaas yung demand sa mga face mask, face shield na maaaring makatulong para maiwasan natin yung pagkakaroon ng sakit ngayon. So pagtaas ng demand sa gamot, gayon din. So pa, pag halimbawa at mayroong mga mga kaguluhan o mga digmaan sa pagitan ng mga bansa. So, ibig sabihin, mas tumataas yung mga demand sa mga produkto na naaayon dun sa nag-i-exist na mga pangyayari sa iyong lugar. Kung halimbawa at may kalamidad, sasabihin na mga 2 days, so kailangan kang impok dun sa iyong bahay na masasapat dun sa iyong pamilya na magagamit ninyo sa panahon na mayroong kalamidad at kayo na sa inyong bahay. Yan. So, sa presyo gayon din yung mga presyo na magkaugnay na produkto yan. So, ito ay napahapyawan ko na dun sa ating sa pagkonsumo. So, mayroon tinatawag na substitute goods at complementary goods. Okay, so sa madaling salita lang yan. Substitute goods, pamalit sa ginagamit na produkto. So, parang sinasabi ko lang na may alternatibo. So, kung halimbawa at ang presyo ng isang produkto na ginagamit mo noon ay biglang tumaas ang presyo. So kung halimbawa may halimbawa pala ako dito. So ang tubig o juice ay maaaring pamalit sa soft drinks. So kung halimbawa at tumaas yung presyo o presyo ng soft drinks and then bumaba din yung supply kasi nga mataas yung presyo. So ano yung mga maaari mong ipalit, mga substitute goods. So pwede ka gumamit ng tubig o juice para pamatid uhaw, para magamit sa pamatid uhaw. So ganun po 'yun. So kapag tumaas ang presyo ng soft drinks, bababa ang quantity demanded nito. Yan, tama yan. So kung halimbawa at sobrang taas ng presyo ng mga binibili mong produkto, bababa yung quantity demanded. Yan yung pinaliwanag dun sa batas ng demand. Pag tumaas yung presyo, bababa ang demand. So, ibig sabihin, pag mataas yung presyo, kakaunti lamang yung tao na may gusto at kayang bilhin yung isang produkto. Next is complementary goods. So, paano naman ito nakaka-apekto sa demand? So, ang produktong sabay na ginagamit. So, ibig sabihin, magagamit ang isang produkto kung wala ang complement nito. Yung sabay kinukonsumo para mas madaling na maintindihan. Sabay kinukonsumo. So, ano ba yung lagi magka-partner? Kape at asukal. So, ibig sabihin kapag bababa ang presyo ng kape, itataas naman ang demand sa asukal. Kung tumaas naman ang presyo sa kape, ay bababa ang demand sa asukal. Yun yung mga complementary goods. So, laging magkasama. So, toyo suka, bawang sibuyas. So, yun po yun. Then, yung mga uri ng elasticidad ng demand, di-elastic. So, ang halimbawa ng mga produktong di-elastic o inelastic ay mga pangunahing pangangailangan lang natin. So ito yung tatandaan ninyo. So ito ay tumutukoy lamang sa mga pangunahing pangangailangan na produktong halos walang substitute tulad ng bigas, kuryente, tubig, asukal at langis. Yung mga produkto na wala kang pwedeng ipalit sa kanila. Ganap na di-elastic, nangangahulugan na ito ang quantity demanded ay hindi tumutugon sa pagbabago ng presyo. Ang produktong ito ay lubhang napakahalaga na kahit anong presyo ay bibilhin pa rin ng kaparehong dami. Halimbawa na lamang ay pagkonsumo ng gamot. So, nangyayari naman ito sa demand ng halimbawa sa mga
sa mga ano din, parang ano din siya sa number 1, ano sa mga wala ding mga substitute. Ito yung mga napakahalaga naman na produkto. Ano, so hindi siya pangunahing pangangailangan pero napakahalaga. So halimbawa na lamang ay yung pagkonsumo ng gamot. Halimbawa na lamang may maintenance. Kahit tumaas o bumaba yung presyo, hindi siya pwedeng makaapekto dun sa demand. Kasi ito yung pangangailangan mo. Ito yung mahalaga sa iyo. So halimbawa at may maintenance ka na gamot, so hindi naman pwede na pag halimbawa tumaas yung presyo ng gamot mo, ikakaunti na lang yung bibilhin mo. Ano, and then pagbababa yung presyo ng produkto, sobrang dami naman ng bibilin mo, ano. So ito yung fix. Ano, so kahit bumaba o tumaas yung presyo, ganun pa rin yung dami o yung demand na gagawin mo sa isang produkto. Next is elastic. So, masasabing ang demand ay price elastic kapag mas malaki ang naging bahagdan sa pagtugon ng quantity demanded kaysa sa bahagdan ng pagbabago ng presyo. So, mayroon diyang mga halimbawa. Ang halimbawa ng mga produktong price elastic ay ang mga produktong maraming malapit na substitute. So, halimbawa, sa soft drinks, kapag tumaas yung presyo nito, marami ang maaaring ipalit ng mamimili para matugunan yung kanilang uhaw. So, maaari bumili ng iba pang soft drinks. Kung halimbawa at yung binibili mong soft drinks ay yung isang produkto na yun, ay sobrang mahal na yung presyo, sobrang nagtaas sila ng presyo. So, maaari kang bumili ng soft drinks pa rin mula dun sa mga nag-produce na mas mababa ang presyo. Ganyan din yung mga juice, bottled water, o sago, o gulaman. No. And then, ganap na elastic, ito ay pagpapakita ng isang presyo ang umiiral kahit gaano karami ang bibilhing produkto. So, ang mamimili ay handang bumili ng maraming produkto sa isang takdang presyo. And then unitary, ang pagtugon ng mamimili sa porsyento ay nagpababago ng tinatawag nating unitary kapag ang value ng katumbas na piso ang nakukuha sa kompetisyon. Kayang gawin ito ng mamimili sa mga produktong maliliit lamang na porsyento. So, mga mura. Katulad na lamang ng karayo, mga aspili, mga posporo, at mga candy. Yung mga demand dito sa mga produkto na ito. Sa ating gawain, sa ating activity 10.1, so demand up and down. So madali naman yan. So babasahin nyo lamang yung So babasahin nyo lamang po and then titingnan nyo. So tingin nyo doon sa isang sitwasyon na yon, tumaas ba yung demand o bababa yung demand? So halimbawa number 1, pagbaba ng presyo ng asukal. So sa tingin nyo pag nagmura o bumaba yung presyo ng asukal, marami ba yung bibili o kakaunti yung bibili? So yun po yun. So ilalagay nyo lang arrow up, arrow down. So kahit sa modular, kahit hindi na siya kopyahin. So bilang na 1 to 10 and then up, arrow up and then down. So situational sa analysis. So yan. May tanong dito yung mga salik and then iisipin mo yung epekto sa dami ng demand. So halimbawa nagtaas ang presyo ng mga surgical ng mga face mask, ano mangyayari sa mga tela o ibang uri ng face mask? So 1 to 2 sentence is enough siguro for this. And then ibinalita na may darating na super typhoon sa ating bansa na darating ng linggo. So ano sa tingin mo yung mangyayari sa mga produktong tulad ng dilata, noodles, kandila at flashlight? Tataas ba sila o bababa? So yun po yan. Next, pagtataya, multiple choice. As always, lagi po siya, letter na lang, kahit hindi nakopyahan yan. And then, that's all for today. Thank you so much.